Yo, what's up mga ka-RS? Isang panibagong araw na naman para sa ating lahat. So, titest natin ngayon yung bago kong biling Hero 4. Actually, hindi pala siya bago lang sa akin, pero second hand lang siya. Titest natin kung good pa rin ba siya gamitin ngayong 2020. Sa kayo, pupunta tayo ngayon sa dati kong kagrupo. Kasi may in-order ako doon, so bibisitahin natin. Alright, isang mabilisang shoutout sa mga malulupit kong tropa. Enrian TV, shoutout sa iyo tropa. Then shoutout VOD TV, shoutout sa iyo kaibigan. Siya pala yung pinagbilang ko ng GoPro Hero 4. Binibenta niya yan kasi gusto niya daw mag-upgrade. So galing sa kanya yung GoPro Hero 4 ko, yung tinetest natin ngayon. Then shoutout rin syempre kay Frak Guitar, cover off. Support natin sila guys. Tulad din na pag-support na sa akin, maraming salamat sa inyo. Yan, so ngayon guys, may share ako sa inyong incident na nangyari sa akin itong last day. Wala pa akong cam nun, kaya hindi natin nakuha. Mas maganda sana kung may cam na ako nun. I-share ko lang sa inyo kung anong ginawa ko at saka kung anong remedyo ang ginawa natin para medyo humaba-haba pa ng konti yung lifespan niya. What the fuck, lifespan. And syempre, sa araw-araw natin, ay, ano nangyari? Wala, aksidente. Wala, ano nangyari dyan? Wawa naman yun. Ayun mga ka-RS, hindi ka panay-paniwalang pangyayari. May nasalubong tayong aksidente. Hindi natin alam kung anong nangyari sa kanya, pero dapat RS tayo lagi, ride safe lagi mga ka-RS. Ano kaya nangyari sa kanya? Kawawa naman. Lagi natin tandaan mga ka-RS, lagi tayong magdahan-dahan sa pagmamaneho natin kasi hindi natin alam ang pwede sa ating mangyari. Lalo na kahit gaano ka pa ka-safe magmaneho, yung disgrasya makikita mo yan kahit saan, mangyayari at mangyayari yan kahit sobrang ingat ka magmaneho. Kaya bago tayo sumakay sa ating motor, bago tayo bumiyahe, lagi tayong magdasal. At syempre, bago natin pigain ng throttle natin, isipin natin lagi yung mga pamilya natin, lalo na yung pinakamamahal nating mga magulang. Lalo na syempre, may girlfriend tayo, isipin natin yung mga yan, mga asawa natin yan. Pero kung wala ka namang girlfriend at wala ka namang pamilya, halimbawa lang naman ampon ka lang o halimbawa lang naman na wala kang pamilya, isipin mo na lang yung ginastos mo sa motor mo. Kahit yun na lang i-motivate mo yung sarili mo na ayoko pumiga ng pumiga kasi baka mawala lang sa yung lahat ng gastos ko sa motor ko, diba? At yun na lang isipin mo. Lagi natin tatandaan na kapag hawak natin ang ating motorsiklo, lagi tayo mag-ingat. Dapat alam natin yung mga bagay na mali at tama. Wag tayo sinit ng sinit. Coming from me, ha? Coming from me, yo. Wag tayo sinit ng sinit. Balik tayo dun sa nangyaring incident sa akin. Itong last week kasi, umiyaya ako papuntang Ortigas kasi may binili akong mic. Ito nga yung mic ng Hero 4. Nabutasan tayo, no, mga ka-RS. So kahit masabihin natin tubeless yung gulong ng click, hindi naman maiwasan niya na mabubutasan tayo, lalo na kung rough yung daan natin. Actually hindi naman rough yun, highway lang siya, pero yun nga, nangyari na, hindi natin naasahan. May natusok dun sa gulong natin mga ka-RS. Ang kapal pa naman ang gulong ko. Alam mo, hanap ako ng susi ng bahay namin, andun lang pala sa gulong ko. Grabe, ang laki ng tama ng gulong ko mga ka-RS. Sobrang laki. Ito, ibabalik natin yung video. Ito yung video na incident. Ayan, ito. Laki oh. Isang galang yan. Laki pang sapa. Sapa ng highway. At ayun na nga yung nangyari mga ka-RS. So sa hindi natin inaasahan na pangyayari ay natusok ng susi ang ating gulong. Ginawa ba naman pinto ang gulong ko? So mga ka-RS, yung unang-una pala natin gagawin na bibigyan ko kayo ng tip, no? Una-una, kung may nangyari sa ating ganung hindi inaasahang pangyayari, una-una natin isipin ay kalma. Yan, kalma muna tayo. Pangalawa, puntahan natin yung mga tropa natin, mga grupo natin na malapit sa atin. Pangatlo, kung meron kang isang bagay dun sa motor mo na kaya mo namang gawan ng paraan para matapalan yun, so bakit hindi, no? So yung naisip ko, dahil may basahan ako sa motor ko, ang ginawa ko, sinalpakan ng basahan.
hanggang sa matakpan yung butas. Kung makikita nyo naman, grabe, napakalaki ng butas, sobrang laki, no? So hindi natin alam kung magagawan pa ba ng paraan yon. Pero sa butiang pala, dinagawan pa naman ng paraan. Nasalpakan pa o natapalan pa nang hindi pinapatungan dun sa loob. Kasi karamihan ngayon sa mga tubeless, yung ginagawa kapag ganun kalaki yung butas ng gulong mo, tinatanggal dun sa mags, no? Tinatanggal dun sa gulong, tinatanggal sa mags. Tapos hindi ko alam kung anong klase yung pag-vulcanize nila. Hindi ko alam kung vulcanize yung tawag dun. Basta tinatapalan nila yung butas dun sa loob na sobrang laki kaysa salpakan ng goma. Itong next video ko, ito makikita nyo kung paano ko siya sinalpakan ng basahan. Forward muna tayo dito. Tingnan ko, effective. Na talaga maisip na paraan eh. Basahan, isasalpak ko. Ay, malas. Okay. Yun, kung makikita nyo mga ka-RS, ang dami kong sinalpak na basahan. So kung ano yung bagay na tumusok dun sa gulong ko, yun rin yung bagay na ginamit kong pangsalpak dun sa mga basahan. So sa lifespan niya, siguro sabihin natin, halimbawa lang to, example lang, sa lifespan niya na 30 minutes bago ma-flat yung gulong, eh madadagdagan mo siya na kahit paano na halos kalahating minuto. So sabihin natin, dahil sinalpakan natin siya ng basahan, pansamantala, eh kahit pa paano, makakauwi ka pa sa bahay nyo, tatagal pa siya ng halos 1 oras kasi limited na lang yung lumalabas doon na hangin sa tubeless na gulong mo. So ayun, pero naremedyon pa naman siya. So ito yung ginawa ko, pinaayos ko sa vulcanizing shop. Kaya pa? Yun. Okay, no? Pero hindi naman tumaano, no? Halimbawa na naputpon, hindi naman ito bibigay. Hindi naman ito bibigay. Hindi. Mahaba yan. Di ba ang laki? Yan, kung makikita nyo, sinalpakan siya ng malaking goma. Di ko alam kung anong tawag dun sa kulay orange na yun. Sinalpakan siya ng malaking goma hanggang sa matakpan yung butas. So naremedyon pa naman. Pero advice ko mga paps, kung nabutasan kayo ng ganong kalaki at mahilig kayo mang long ride, siguro mas maigi kung ipatanggal nyo na lang yung tubeless nyo na gulong, and then ipasalpakan nyo na lang sa loob ng goma para mas maigi at saka mas matibay. Makikita nyo naman, ang kapal pa ng gulong ko, no? So sayang, ba paano pala kung mas malaki pa yung tumusok dun sa mags ko, edi mas malala. So ayun na mga paps, share ko lang sa inyo kung anong ginawa kong remedyo dun sa tubeless ko na gulong para tumagal pa yung lifespan ng hangin dun sa tubeless natin. So ayun na nga mga ka-RS, sana may naitulong ako sa inyong onting idea kung anong gagawin natin na once na nabutasan tayo ng gulong o nabutasan tayo ng tubeless na gulong, no? So ayun lang mga ka-RS, no? So maraming salamat sa inyo and peace, ride safe mga ka-RS.